So, dito nga po mga kalingap mga ka-EDSI, Beyonce ayaw umasa kay Kalingap Edu. So, yan po yung ating pag-uusapan po mamaya mga kalingap mga ka-EDSI. Pero bago po natin ipagpatuloy ang video ito sa mga bago pa lang po sa ating munting channel, huwag po natin kalimutang suportahan ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rob. At paunawa panoorin po muna ang full video bago mag-comment para malaman ang nilalaman nito. So, dito nga po mga kalingap mga ka-EDSI, Beyonce ayaw umasa kay Kalingap Edu. So, ano nga ba ito, no? Sa birthday nga po ni Kalingap Edu, nag-usap nga po itong si Beyonce at Kalingap Edu nga po ng masinsinan. At sa kanilang pag-uusap nga po mga Kalingap mga ka-EDSI, hindi nga po inaasahan ni Beyonce na ito po yung mga sasabihin nga po ni Kalingap Edu sa kanya. Maging tayo nga po Grabe, natuwa, nakilig po tayo dito nga po sa part na ito na kung saan sabi po ni Kalingap Edu na pinapahirapan mo pa kasi ang sarili mo. Sagutin mo na kasi ako. O, di ba? Sino ba naman ang mag-aakala na ganun yung sasabihin po ni Kalingap Edu dito kay Beyonce. Kaya naman hindi po inaasahan din po ni Beyonce na ganun po yung mga sasabihin po ni Kalingap Edu. Sabi pa nga po ni Kalingap Edu nga po hindi na nga daw po kailangan ni Beyonce na mag-aral kasi secured na daw po siya dito kaya Kalingap Edu. Pero yun nga po, bumilib po ako dito sa sinabi po ni Beyonce. Nung sinabi nga po niya na hindi pwede yun. Mas importante pa din yung pag-aaral, sabi nga po ni Beyonce nga po dito. Kaya din po ako bumilib nga po dito kay Beyonce dahil talagang iniisip po niya na makapagtapos po talaga ng pag-aaral. Diba? Kung talagang dito masasabi po natin na talagang priority din po ni Beyonce nga po na makapagtapos nga po ng pag-aaral kasi 'di ba napakalaking opportunity na din po yung ginagawa nga po ni Kalingap Rob na tinutulungan po sila para makapagtapos ng pag-aaral, 'di ba? At dito tayo bumilib kay Beyonce kasi kumbaga hindi po niya sinasayang yung pagkakataon na yun. Na binibigay nga po ni Kalingap Rob sa kanila bilang beneficiary po ng Kalingap. At ang sabi pa nga po ni Beyonce nga po dito kay Kalingap Edu, saka kung sakali man na maging tayo, hindi naman ako aasa sa iyo. O, di ba? Napakaganda pong sagot po ni Beyonce yun. Kumbaga ang ibig sabihin po ni Beyonce dito, kumbaga ayaw niyang umasa kasi ang gusto po niya yung nakakatulong din po siguro siya dito kay Kalingap Edu. Kasi sa panahon po ngayon mga kalingap mga ka-EDSI, marami na po tayong mga nababalitaan, 'di ba? Kumbaga hindi po natin hindi po natin sinasabi na yung EDSI po ito Kumbaga 'di ba marami po tayong mga nababalitaan na ipagpalagay na po natin na magkatuluyan po sila. 'Di ba? Hindi naman po natin hawak yung yung relasyon ng isang tao. Yung relasyon nila bilang mag-asawa, magsyota, 'di ba? Kasi madalas naghihiwalay kasi may mga magkasintahan, mag-asawa na naghihiwalay din, 'di ba? Kasi sa panahon po ngayon mga kalingap mga ka-EDSI, marami na pong nangyayari po na pag nagkakahiwalay dahil nga sa umaasa yung babae sa lalaki, lalo na kapag hindi po nakapagtapos. Ang hirap po kasi kumbaga sanay ka na umaasa ka lang lagi sa asawa mo, 'di ba? Kaya siguro ang gusto rin po ni Beyonce makapagtapos po talaga siya ng kanyang pag-aaral. Para in case man, 'di ba? Kasi hindi naman natin masasabi, 'di ba? In case man po na kunyari sila yung magkatuluyan tapos hindi naging maganda yung relasyon po nila, 'di ba? O pag naghiwalay, kumbaga at least nakapagtapos po itong si Beyonce, 'di ba? Para sa akin po 'yun ha. Pero ewan ko lang po kung ano po yung paniniwala po ninyo, 'di ba? Kasi kanya-kanya naman po tayo ng paniniwala, 'di ba? Kasi kung kung iisipin po natin, yung noon parang noon sa mga panahon po ng mga lolo-lola natin, yung gaya po ng sinasabi nga po ni Kalingap Edu na tawag dito yung sabi niya maging taong bahay ka na lang, mag-alaga ng anak natin, 'di ba? Anak ko, sabi nga po niya. Kumbaga sa panahon po noon siguro sa mga lolo-lola natin, ganun kasi alam naman natin sa panahon noon, 'di ba? Talagang napakaganda ng pagsasama po ng mga mag-asawa na talagang kung sino yung napangasawa nila, talagang grabe ang ganda ng kumbaga samahan nila habang buhay. Kumbaga samahan po nila, 'di ba?
Kumpara po ngayon na ang dami pong naghihiwalay, 'di ba? Kahit nga sa mga artista, 'di ba? Kita nyo naman po, kahit na maganda ka na, may kaya ka, 'di ba? Andiyan pa rin po yung time na talagang kapag hindi kayo nagkasundo, andiyan yung naghihiwalay po, 'di ba? Kaya itong si Beyonce po talagang gusto rin po niya talagang makapagtapos po ng pag-aaral. Kasi ayaw din po niyang umasa dito nga po kay Kalingap Edo. Para sa akin, tama din naman po 'yun kasi napakahalaga po ngayon na makapagtapos po ng pag-aaral kasi ang hirap-hirap po ngayon maghanap ng trabaho kapagka wala kang natapos. Kahit sabihin pa natin na masipag ka, 'di ba? Kasi dito sa atin, lagi kang hahanapan ng yung mga diploma, yung mga ganyan, bago ka makapaghanap po ng magandang trabaho. Kumpara po sa ibang bansa na kahit na may edad ka na, pwede ka pang kumbaga tatanggapin ka basta't makita lang nila na masipag ka. Pero dito sa atin, kailangan diploma bago ka makapaghanap po ng magandang trabaho. Kaya para sa akin, okay naman po yung sinabi po ni Beyonce na ayaw po niyang umasa nga po dito kaya Kalingap Edu. Hindi naman sa ayaw umasa na kumbaga siguro yun lang din po yung gusto po ni Beyonce na iparating dito kaya Kalingap Edu na gusto rin po siguro niyang magtrabaho kapag sila man po yung magkatuluyan. Gusto niyang matulungan din po itong si Kalingap Edo, 'di ba? Kaya nga po sabi nga po niya 'di ba na nakapagtapos naman daw po itong si Kalingap Jack. Kasi nabanggit nga po 'di ba ni Kalingap Edo na gayahin mo na lang si Jack, sabi nga po niya 'di ba? So yan po mga Kalingap mga kaidsi. Ano po yung masasabi nga po ninyo patungkol po dito sa sinabi nga po ni Beyonce na ayaw nga po niyang umasa kay Kalingap Edo.